Nakita ninyong sign na ganito na nakaukit sa bato ay sign ng Yamashita Treasure. Mga kurting araw na mga ganitong klase ay isang palatandaan ng kayamanan. Ito ang ating ibabahagi ngayon kung anong klaseng kayamanan, anong treasure at nasaan ang treasure sa mga ganitong klaseng marker. Kaya tutukan po ninyo. Panuurin po ninyo hanggang sa matapos ang bidyong ito. Mga gamit bro. Mga ganito palang pro mortar ba tawag dito? Yan. Mortar. 6 na piraso. Ganito ang legit na ano. Ang gold. Yan ang legit. Yung hilat siya niya magaspang. Magandang araw po sa kanilang lahat. Luzon, Visayas, Mindanao hanggang Sabah. Welcome back again sa akin channel. Tayo na naman po ay magpapatuloy sa pagbabahagi tungkol po sa Yamashita Treasure Hunting. At ito nga po ang ibabahagi natin ngayon sa araw po na ito tungkol po dito sa sign markers ng Yamashita Treasure na mga ganitong klase na nakaukit sa bato na kurting sun, araw, no? Ito po ang ating isi-share sa inyo kung nasaan ang kayamanan at anong klasing kayamanan ang ating matatagpuan sa mga ganitong klasing sign, no, na nakaukit sa mga bato. Maganda ang ating ibabahagi ngayon, kaya tutukan po ninyo. Pero bago natin pag-uusapan ito, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng ating mga subscribers, no, bashers, haters, no, sa patuloy po ninyong pagsuporta, panonood po sa aking mga videos. Sa hindi pa pala nakapag-subscribe, pakipindot na lamang po ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong i-upload, no? At paki-follow na rin po ang aking Facebook page, Yusuf Yamato po. So tayo po ay pagpapatuloy sa pagbabahagi ng mga idea, no? Mga kaalaman, no? Kahit kaunti, basta makatulong sa atin pong mga kababayang treasure hunter sa pagtukoy sa mga itinagong kayamanan ng mga Japanese Imperial Army dito po sa kabundukan ng Pilipinas. So ang napili nga nating topic ay napakaganda, no, sapagkat napakarami ito ang mga ganitong klaseng sign markers na ating posibleng matutuklasan sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang bahagi sa kabundukan ng Pilipinas, no? At maraming ang nagpapadala sa atin ng mga larawan na mga ganito na iba't iba ang itsura. Iba't iba ang itsura ng mga kurting araw na nakaukit sa bato at may iba't iba rin itong kahulugan. At itong mga ganitong klaseng ating ibabahagi sa inyo na ganito talaga ang pagkalagay, pagkaukit sa mga bato ay isang uri ng sign, no, markers ng kayamanan sa Yamashita Treasure. So ito po ay isa talagang tanda na nagsasabing may itinagong kayamanan sa lugar. Ang katanungan lang, nasaan? At anong klaseng kayamanan kaya ang ating matatagpuan sa mga ganitong klaseng sign? Marami ang nagsasabi na kapag nakakita daw kayo ng mga ganito, ay isa itong uri ng palatandaan o sign ng bomba. Maraming mga nagko-comments ng mga ganito na kapag araw daw, kurting araw na ganito, ay tanda ito ng mga explosive o sumasabog. Sumasabog kaya? So ayon po sa Yamashita Treasure Code, no, sa mga libro na atin pong na-research tungkol po dito sa mga markers na ganito talaga, na may 8 glitterings
no? 8 glitterings, yung parang guhit, 8 piraso. Ito po ay naka-record, no, sa mapa ng mga Japanese Imperial Army. At ang pinaka-ibig sabihin ng mga ganito ay diamond. No? Diamond ang makikita natin o matatagpuan o hahanapin natin sa lugar kung nasaan nakaukit ang mga markers na ganito. Kung magtatanong sila, bakit diamond? Ibato lang naman yun, inukita ng ganyan na parang araw. Yun kasing parang makikita ninyong bilog sa gitna ay nagsasabing ito ay isang object, bagay. At yung guhit na nasa gilid ay nagsasabing kinang o makinang na bagay. At ito ay karamihang mga precious, uncut diamonds ayon sa Yamashita Treasure Code. So nangangahulugang ang ating matatagpuan ay mga diamante sa mga ganitong klasing marka, tanda ng Yamashita Treasure. So iba yung purma ng sign ng Bumba. No? Yun ay flower, bulaklak, at hindi kurting araw ang mga itsura, no, ng sign o markers na ating makikita. So, saan? Kasi alam na natin na diamond. No? Saan natin matatagpuan? Saan natin mahahanap ang sinasabi na isang diamond na itinago ng mga Hapon? Ayon sa iba pang markers, sign na nakalagay, no, sa Yamashita Treasure Code, ito ay matatagpuan mismo sa sign markers, direct to the object. No? Ang sign, yung pinaglagyan ng sign na bato, ay possible na nandyan na mismo sa loob ng bato or sa ilalim ng bato na may marker. Diyan hahanapin ang sinasabing diamonds na ibinalot, no, sa bato. Katunayan, marami po ang mga nakakahukay ng mga treasure na nakabalot sa bato na ibang klasing precious stone na hindi diamond. No? Iba rin ang sign. So ang mga ganitong klaseng marker, sign na ating matatagpuan ay klarong diamante at mismong direct to the object ayon ito sa libro o sa Yamashita Treasure Code. No, kapag nakakita tayo ng mga ganyan, diyan na mismo tayo maghahalughog, maghahanap, no, sa mga ganitong marker, sa mga ganitong sign ng Yamashita Treasure. So marami po ang mga kaitsura nito, no? Iba't ibang klase itsura ng mga kurting araw na may mga glitterings. At posibleng ito ay related sa mga precious stones. Ibang uri, maaaring hindi diamonds, mayroong mga rubies, sapphires, no? Iba pang klaseng mga precious stones na itinago ng mga Hapon. Kaya iba't iba rin ang makikita nating itsura ng mga kurting araw na sign. Pero ito ay nagsisimbolo ng isang bagay na bato na makinang na itinago ng mga Japanese Imperial Army. Sa makatwid, sa madaling salita, ito po ay mga kinang ng mga batong itinago na mamahalin ng mga Hapon. So iba't iba man ang itsura ng mga ganitong klaseng sign, markers nating makikita, ito ay related pa rin sa mga precious stones na kung saan itinago ng mga Hapon. Halughugin lamang natin ito sa paligid, no, kapag ibang itsura, sapagkat wala namang sinabi kung saan ito mahahanap, basta't sinabi ito ay mga precious stones na ating hahanapin. No, malinaw mga ka-treasure hunter ang atin pong
ibinahagi sa inyo ngayong topic tungkol po sa Yamashita treasure sign markers, tungkol sa mga kurting mga ganyan, no, na araw, no, sun, the sun shines, marker signs of Yamashita treasures. Napakagandang topic po ito, no, para mapagkuhanan natin ng idea, no, kaalaman tungkol po sa mga sikreto ng mga Japanese Imperial Army. Sana po ay nakatulong ito sa atin, sa inyo. Hanggang susunod, no, ito lang po ang atin pong ma-share sa inyo sa ngayon, sa araw po na ito. Ito po ang inyong ka-treasure hunter nagsasabing kapag tayo po ay naghahanap, tiyak na tayo ay makakahanap.